Thank you, Sunny. Thank you, ha? Masaya na naman ako at first day ko na naman sa aking bagong trabaho. Uy, siya nga pala, hindi ako makakauwi araw-araw, ha? Alam mo naman itong aking trabaho, malayo. Ha? Okay lang ako, wag mo akong alalahanin. Siya, sige. O alis ka na? Wala ka bang nakakalimutan? Wala nga ba? Oh, ikaw nang bahala dito, ha? Sige, akong bahala. Sinabi ko naman sa'yo na okay lang sa akin kahit lagi kang wala. See you. Hindi ako nakalimot. Bye, ingat. Kasi kung wala ka, pwedeng-pwede na akong magtrabaho. Ano ba kayang mga opening ngayon? Eto, Wanted Perfect Mother. Ayoko yan. Wanted Female Security Guard. Okay to ah. Pwede ako dito. Ano pa kaya? Earn good money. Apply as a bunny. As a bunny? Wow, okay yun ah. Kaya aking kuha security guard. Kasi meron tao dyan nakaw aking sausage. Nawawalan kayo ng mga sausage? Oo, kami hotdog. Tiyak ako. Isang trabado, kuha aking sausage. Kahit to gawa mo. Paglabas ng aking trabado, tayo. Ganito, ikaw kap-kap sila. Yan, ganito, kap-kap. Kap-kap. Marunong naman ho ako magkapkap. Sige ho, pupwesto na ako sa may gate. Sige, ikaw punta. Hanap aking sausage. Okay, next. Ano? Okay, next. Hoy, hindi ba tapos ka na? Pwede ito pa? Umalis ka nga dyan. Ano ito? Walang hiya ka? Ay, ang hirap naman sumakay dito. Pinsan, kung gusto mo, taxi na lang tayo. Kasi, alam mo, ngayong araw na to, naka 400 pesos din ako. Gastusin naman natin ang pera natin. Ako nga, naka 1,000 eh. Oh? Dahil naman, yung mga customers ko, ang lalaki ang magbigay ng tip. Talaga? At saka yung kanila, ang lalaki din. Ay. Pinsan, ang ibig mo ba sabihin kung maliit yung tinanggap ko, maliit din sa customer ko? Ewan ko. Kung hindi ikaw ang naka-assign dito, siguro kinulong na kami dun sa baba. Kasi naman kayong dalawa. Talagang mapapagkamala kayo. Tignan niyo yung mga suit niyong yan. Galing ho kami sa costume party, kaya ganito ho itsura namin. Ay, siya nga pala, paring Sarge. Ari si Tirso, pinsang ko. Hi. Sarge, pasensya na ho kayo dahil kung di talaga dahil sa inyo, hindi ho kami maliligtas. Maraming po salamat sa... Tama na, ang tagal mo magsalita eh. Ano kailangan natin? Aring kumpare kung si Sarge Domino, abay sikat na yan ngayon at pagkadami na niyang kasong nalulutas. Sarge, ano bang kasong hinahawakan nyo ngayon? Pasensya na kayo. Confidential to. Ay sige na naman, tatatlo lang naman tayo nag-uusap. Hindi na makakalabas sa atin tatlo iyon. Hindi ba, Tirso? Opo, ikakandado naman po namin mga bibig namin Sabihin nyo na ho. Ang kaso kong hinahawakan ngayon ay ang tungkol sa Golden Gun. Golden Gun? Oo. Sa English yun. Sa Tagalog baril na ginto? Oo.
may pumapasok dito. Gintong 45. Dito sa ating bansa. Legal. Pero ito'y pinagbibili sa mayayamang tao at maimpluwensya. At alam ba nyo, na ito'y nagkakahalaga ng $250,000 bawat isa. Pero hanggang ngayon, ay hindi namin malaman kung sino ang mga taong nagpapasok, nag-i-smuggle dito sa ating bansa. Pero huwag kayong mag-alala. Meron kami nilaan na malaking halaga, money reward, sa kung sino man makalulutas ng kasong ito. Mabuti na lang at nandito na lang si Lola. Dahil kung sa ICU to, nako, ubus tayo, taob pa ang bangka. Akin naman si Tirso, pera na naman na inisip. Matuwa ka nga at wala na sa ICU si Lola. Hindi dahil sa tayo nakakatipid. Ibig sabihin noon, mabuti na ang kanyang kalagayan. Hindi ba, Doktora? Oo, Boyong. Pero syempre, under observation pa rin siya. At kailangan pa rin niyang magpahinga dito sa ospital. Kaganda talaga ni Doktora, ah. Ikaw naman, Boyong, masyado kang mapagbiro. O hindi biro yun, totoo yun. Alam niyo, Doktora, itong pinsan ko na to, seryosong tao to. Lahat na sinasabi nito, totoo. O sige, maiwan ko muna kayo. Lola, may iba pa akong pasyente nga asikasuhin. O Okay? sige, doktora. Naku, in love na yata itong aking apo ah. Lola, ganyan katindi si pinsan. Tignan niyo naman, oh. Sa dinami-dami, doktora pa napili. Hoy, Boyong! Ano ka ba? Ikaw ba'y nawawala na sa sarili, ha? Sa pamamagitan ng maitim na engkanto, napahinto niya ang kanyang pagtanda. Itinayo ang lanto ng kanak at tinuruan ng paglaban ng kaisang pagbababag. Itong batang tungkong langit ang hinahanap na Minokawa. Kapag nahuli niya ito, sisipsipin niya ang diwa ng bata at siya na ang magiging tunay na tungkong langit. Kapag nangyari ito, kawansa na ni Bathala ang kanlilugan. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ay narito upang ipagtanggol ang kanlinugan mula sa kasamaan ni Minokawa. Teka, sabi niyo dalawa ang natira sa mga kampyon. Ang isa ay si Minokawa. Bakit hindi kayo humingi ng tulong dun sa isa pang natira? Nasaan ba yun? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nahuhulaan? Ang ikalawang kampyon na aming tinutukoy ay walang iba kundi si Maguayen.
Pedro. Ah! Pedro, Darth Vader? Lo? hindi pa tapos ang iyong tungkulin dito. Kung babalik ka ngayon sa daigdig, ito'y magdudulot ng napakalaking kahihiyan sa ating angkan. Bahag ba ang buntot ng huling Pedro Penduko? Hindi ah. Kaya lang retired na ako eh. Ang isang Penduko, hanggang sa kanyang huling hininga, ay mananatiling isang bayani na may tungkuling ipagtanggol ang mga naapi. Paano yan? Wala na akong ganito. Pupulbusin lang ako. Wala sa agimat ang kapangyarihan ng isang Penduko. Nasa loob ng kanyang katauhan. Sa totoo lang, Lo, gustong-gusto ko na ngang umuwi. Pero ayoko rin namang makuha ni Minokawa ang kanlinugan. Kaya lang natatakot ako eh. Labis ka lamang nananalig sa agimat. Matututo ka rin. Paano kung ayaw ko pa rin? Mumultuin kita. Meg Ryan! Magwayin. Kung handa ka na, iuwi na kita. Nagbago na isip ko. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko natsuchugi si Minokawa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? O chika lang?